Yun, so good morning. So, meron tayo ditong i-check na L300 2015 model. So ang sabi dito is maingay daw yung makina after mag-change oil. So nag-change oil lang daw sila tapos umingay na. So ito yung ano natin ngayon. I-check. So kung ano naging problema. Pero bago natin buksan, try natin kung mapaandar pa natin siya saglit. Mabilisan lang. Tingnan natin kung ano yung maingay. Tapos buksan natin. Heater lang muna natin. So, grabe. Grabe yung ingay na yun. So buksan natin kung anong nangyari dito. So yung compression niya is iba, ang tunog, no? So kakaiba yun. Parang naguntugan. Tapos yung compression niya nung una walang compression. So buksan muna natin. Tanggalin natin tong harang. Tapos timing cover tsaka valve cover. Tanggalan na natin ng tornilyo tong valve cover. So ito yung una nating titingnan. Tingnan natin kung walang problema dito. Okay. So sana okay pa rin. Timing belt niya medyo maluwag lang, ayan o. Tapos yung balancer niya, balancer belt nakakabit din naman. Ayan. So goods dito. Ngayon bubuksan natin yung valve cover. Tatanggalin natin itong mga niya, linya yung vacuum. Tapos itong breather tatanggalin natin. Yan, tanggalin muna natin para walang sagabal. Sagabal kasi ito eh. Okay. Tapos tanggalin natin tong dalawang 12mm tsaka yung isang 10mm doon na bolt para maalis natin tong vacuum line, no? Okay, tanggalin ko muna. So natanggalan na natin siya ng tornilyo. So challenge lang nito mga L300 kasi medyo masikip talaga tanggalin yung kanilang mga valve cover. So tiyagain muna natin yung bolt na yun na mahaba na 12mm. Hindi rin natin yan mabunot diretso pataas. So isasama natin yan. Technique yan is itatagilid lang natin pag ganito. Yan, tapos dandahanin natin. Okay, so balikin ko ka mamaya pag nabunot na. Yan, so nabuksan na natin. So good news is walang putol sa rocker arm, diba? Tapos ang gagawin natin nito ngayon ay ita-timing natin. Siyempre re-timing natin yan. Checkin natin yung timing ng timing belt. Double check lang natin tong mga bolt niya kung walang lumuwag. Yan, so wala naman. Tapos yung timing belt niya dito is merong sugat, ayan o, nagkasugat dito. So ang gagawin natin ngayon ito is ita-timing na natin. So kuha tayo ng 19mm. Yan, iikutin natin dito sa baba sa kanyang crankshaft. Tapos i-check na natin yung timing niya. Okay, so tingnan natin kung ano naging problema nito. Iikutin lang natin. So yung timing nito, nandito yung kanyang marker. Yan, makikita nyo. So dapat para ma-timing natin to ng number 1, itong marking na to is mapupunta dapat dito. Ayun o. Yan, tatapat siya dapat dyan. Tapos yung sa injection pump naman natin, tatapat yan dapat dito. Ayun o. Ayan. May marker din yan. Okay, so ikutin na muna natin. So ayan, hindi natin siya maikot ng 360. So humihinto siya. Ayan o. Ayan, humihinto siya dito. So ibig sabihin mayroong tumukod, no? May tumukod dyan.
hindi natin maikot ng 360 at meron tumukod. So ang gagawin natin is lulugan na lang muna natin tong 5 bolt ng ating shafting ng rocker arm para lumuwag yung clearance, umangat yung barbula, no? So tingin ko sumalubong yung isang barbula nito sa piston, kaya ganoon. So para makita din natin yung timing nya. Okay, so testingin muna natin, lulugan lang muna natin yung lahat ng 5 bolt. Lulugan na natin lahat, ito yung 5. So nagagalaw na rin to, ayan o. So pag naglogay nito is dapat sabay-sabay, no, para hindi siya hindi masira yung ating shafting. Yan. So pag nakaangat na ganyan yan, ibig sabihin yung ating barbula is hindi na nakatukod. So dapat may iikot na natin tong crankshaft, no. So ikutin na natin. Dapat mag 360 yan. Yun, no, malambot na. So maita timing na natin to. Yan, umikot na siya. Tingin ko tumalon yung kanyang timing, kaya ganun. Tingnan natin kung ilang ipin yung tinalon na timing. Malapit na tayo dito. Isang ipin na lang. Yan, naka-timing na tayo. So makikita nyo dito, naka-timing na. Ayan o. Ito yung ating pointer. Ito yung marking sa din natin, injection pump. Yan. Yan yung pointer natin. Nakatapat na rin dito sa marking. Tapos doon sa crankshaft natin. Yung crankshaft is hindi siya tumapat. Hindi tumapat yung ating marking. Hindi makita dito sa angle na to. So hindi siya tumapat, no, malayo. So itatapat natin dun sa baba. Tingnan natin kung ilang ngipin yung tumalon. Yan. So ito na yung ating marking. Ayan o, makikita nyo ba? Yan, may marking siya dito. Ayan. Yan, kung makikita nyo, ayan, may marking siya. Itatapat lang natin siya, timing nya. Yan, naka-timing na tayo sa baba. Yan o, naka-timing na tayo sa 00. Hindi kasi makuha na natin ang camera. Yan, try natin, pilitin natin makuha na para makita ninyo. Yun o, nakita nyo yung letter T. Ayan, naka-timing tayo dyan. Ayan, yung guhit nakatapat na sa letter T. Ayan, sa top dead center nya. Ang problema, yung ating injection pump is advance ng 2 ngipin. Ayan o, advance ng 2 ngipin siya dito. Ayan, dapat nandito siya. Ayan o, dapat nandito. So 2 ngipin. Pagdating naman natin dito sa camshaft, nandito na yung ating marker. Yung ating pointer is nandito lang sa taas. So 2 ngipin din, dapat nandito siya. Ayan, 2 ngipin din yung tumalon. So bakit siya nawala sa timing? Yun ang i-check natin ngayon, kung wala bang kumalang dun sa ilalim. So obligado tayong magbabaklas, no? Babaklasin natin itong harapan. So yung timing cover, pulley, tsaka LC, no? Pati itong radiator shroud. So yun ang dapat na gagawin dyan. Bakit siya tumalon yung timing? So chinik na natin sa baba, hindi ko muna kinalas. Ayan, makikita nyo sa ilalim. Ayan o, malinis yung kanyang gear sa baba. Ayan o, ano natin kung makikita ba. Yun, so malinis yung gear sa baba. So walang dumi na pumasok. So na-assume ko na maluwag lang yung kanyang timing, kaya siya tumalon. Ayun o, maluwag o, maluwag yung timing belt. Ang problema nito, ito is malapit na maputol.
Ayan o. So baka matuluyan. Kasi yung cover natin is nabasag. Asan na ba yung cover natin? Tingin ko may tumama dyan. Ito, ayan o. Kita nyo. Ayan o, basag to. Ayan, basag. Diba? Tingin ko may tumama. Kaya siya tumalon. So ang gagawin natin ito is i-retiming natin. So dito ko na muna tirahin sa ating tensioner. Malayo. Kaya dapat maibalik natin sa dating timing nya. Okay. Na-retiming na natin. So na-adjust na. Ito na yung timing natin. Sa injection pump. Tapos yung sa crankshaft natin sa baba. Same timing pa rin. So higpitan na natin yung ating mga niluwagan. So ito na. Nahigpitan na natin. So nahigpitan na lahat. Nahigpitan na rin yung tensioner. So subukan na natin ngayon siyang i-start. So dapat nawala na yung ingay niya. Tapos matahimik na siya. At the same time yung compression niya dapat hindi na loss. Hindi na loss compression, pakinggan. So try natin. Mabilisan lang kasi yung oil niyan, aahon agad yan. Kailangan patayin agad natin. Okay. So final. Ano naman tayong nakano? Kalso. Start. Good. Okay, bumumba na yung oil. Ayun, nakita nyo yung oil. Ang dami. So bumumba na siya. Balik na muna natin yung valve cover. Tapos observe natin. Okay. So medyo maraming tama tong ano na to. Ayun o. Ang daming tama. So balik ko na muna yung valve cover. Ayun. So natakpan na natin. So papaandarin na natin ngayon na wala muna siyang timing cover. Okay. So observe natin to kung luluwag yung ating timing belt or hindi. Okay, so start na natin ulit. Ayan, minute na. Saka natin siya paandarin. So sumabit pa ng matagal. So dapat under na yan. Ayan. Okay, ayan, mandar na.